Alright mga kamandirigma, isa pong mapagpalang araw ang aming handog sa inyong lahat. Season na naman ng mga pinya ngayon. At dahil inabutan ng El Nino ay maliliit ang mga bunga. Ang liliit ah. Pero andito na yung mga langka na binalot natin nung nakaraan. Maliliit pa. Susubukan kasi natin ngayon na gumawa ng isang wine na gawa sa pineapple o pinya. Ang liliit. Nadaanan natin yung langka, kaya pitasin na lang natin, saka natin hintayin na mahinog. Noong naipon na yung mga pinya ay saka ito binalatan. Okay lang na hindi natanggalin yung mata, lalo't yung juice lang naman ng pinya ang ating kailangan. Ang seste nito, hiwa-hiwain lang ng maliit bago natin ito lulutuin para nga namang madali itong madurog. Ganito na yung itsura pag na-slice na natin lahat. At bago natin lulutuin ay lalagyan natin ng 1 litrong tubig para tulungan na itong lumambot. At pinapakilala ko ulit itong saling o yung pangsiga dito sa Cordilleras. Pine tree ito. Akalain mo ba naman sabihin binabad sa gas kaya ito umiilaw o kaya sumisiga? Pero sa totoo lang ay natural po ito. Salang na po natin yung pinya at hayaan lang natin siyang kumulo hanggang sa ito ay lumambot. I-prepare na rin natin yung bubud. Isang klase ng yeast na gawa sa malagkit na bigas. Susubukan natin gamitin dito sa ating wine na pineapple. Durug-durugin lang natin ito ng pino bago natin lalagyan ng tubig para ito ay mabuhay. Kumbaga ito'y ating gigisingin para gagana na daw yung kanyang mga elemento para ito ay mag-ferment. Wow! Tatakpan natin ito ng 3 oras bago ihalo sa juice ng pineapple. At 30 minutos ng pagpapakulo, pwede nang hanguin itong ating pinya. I-set aside lang natin, saka ito papalamigin. Malamig na nga siya. Pwede nang kunin yung tubig o yung juice ng pineapple. At para makuha pa natin yung mga ibang lasa ay durug-durugin natin ito. Saka natin dadagdagan ng tubig. Sa kabuuan ay magiging 6 na litro yung kabuuan ng juice nitong pineapple. Isang kilong asukal na lang din ang ating ilagay o depende sa anong klaseng tamis ang gusto mo para sa iyong wine. Yung sugar din kasi yung tutulong para ma-ferment palalo itong ating ginagawa. Pagkatapos kong inikot-ikot ay hinalo na rin itong bubud. 3 oras ko itong binabad sa tubig. Tinakpan at saka natin hihintayin ang 1 buwan bago pwede natin itong i-harvest. At hanggang sa muli mga kamandirigma, mabuhay po at ingat po tayong lahat.